Nabigo kami sa aming misyon. Ngunit nagtagumpay naman kaming hindi mabitag sa kanyang patibong. Ngunit nakatitiyak ako na hindi pa rito natatapos ang lahat. Kaya kailangan mapagplanuhan ng mabuti ang susunod na pagsugod natin sa kanila. Lalo at may mga mata sa atin si Gargan. Salamat na lamang kay Gaia at nakikita ko pa rin kung nasaan ng mga napustang sangre. Nakatitiyak kung pinaghahandaan ka na nila, Panginoon. Walang saysay ang anumang paghahanda nila. Mapapantayan ko rin lang ang kanilang bawat galaw. Patawad sa aking nagawa. Sa pagnanais ko magkaroon ng katawan muli, ay nalagay ko kayong lahat sa panganib. Alvin, naiintindihan ko ang iyong kagustuhan, ngunit sana ay mas pinag-isipan mong mabuti ang iyong pasya. Ano na ang ating gagawin ngayon? Nakikita at napagmamasdan na tayo ni Gargan. Agape, Avi. Gaia, ibalik mo na ang iyong katawan. Hindi. Ayoko. Ate, Bakit ganyan ka makatingin, Fezna? Nais mo bang dukutin ko ang iyong mga mata? Akala mo'y isa ka pa ring reyna kung ika'y makapagsalita. Tanggapin mo na lamang katotohanan, Mitena. Wala ka ng korona. Wala ka ng maipagmamalaki. Isa ka na lamang paslit na nangangailangan ng patnubay ng ating Panginoong Hagorn. Huwag mo akong minamaliit. Sapagkat ako ay naging tunay na kera, hindi lamang ng Mini-Ave at Lireo, kundi ng buong Encantadia. Samantalang ikaw, sino ka? Isa ka lamang utusan at sunod-sunuran. Nagsalita ang isinilang na sumpa. Sumpang yumanig at nagpanginig sa buong Encantadia. Hindi tulad mo, na isinilang, namatay, at nabulok sa balaak na isang alipin, na ang tanging ipagmamalaki lamang ang pagiging anino ni Hagorn. Warka! Umalis ka sa akin, Silid. Kundi ibabalik kita sa balaak.